Ngayon yung sa printer ulit yung per page average time. So kung gusto nyo kunin yung per page average time ng printer nyo, kung merong balak yung magtayo ng isang printing business, kahit yung maliit lang, so dapat alam nyo yung per page average time ng printer nyo kung meron. So simple lang naman yun yung kuha kayo ng stopwatch, then yung first time, yun yung i-compare nyo kung gaano kabilis matapos. And then yung second page, kung more than 1 minute, both text speed and graphic speed. Pag text speed, gaano niya kabilis piniprint yung isang text. At kung graphic speed, gaano niya piniprint sa papel yung isang graphics. So, ang formula nun, time in minutes. So, kung hours yon, ko-convert nyo muna siya sa minutes. So, kasi gumawa ko ng example yung 10 hours. 10 hours is 600 minutes. I-multiply mo sa 60. Then, i-divide mo sa 4. So, 600 divided by 4 is 150 seconds per page. So, ibig sabihin yung average time per page nyo is 150 seconds. Kada pahina, 150 seconds siyang magpiprint. So, ganun yung average speed niya per page. So, yun yung importanteng component na capabilities ng printer nyo. Na yun yung isa sa mga bagay na bago kong natututunan. Hindi naman kasi naituro sa school yan So, binasa ko lang dun sa smallcronbusiness.com. So, sila yung nag-suggest nun. So, kung may printer kayo, at kasi hindi naman usually nilalagay usually nilalagay lang yun is pages per minute. Hindi nga nilalagay dun yung impressions per minute ppm lang. Pages per minute lang yung usually nakalagay, inilalagay ng mga printer manufacturers, but the rest hindi. So, bahala kayo mag-determine. Aside from ppm, ito yung isa sa mga na dapat yung kasi kung marami kayong ipiprint, di ba? Mas mabuting alam nyo. Especially yung average, kasi yun yung pinaka-common Kasi with respect to the number of documents na ipiprint, ganun ka-importante yung average time per pages. Kasi per per document yun. Kung 100 document, 200, and so on and so forth. So, yun lang po.